Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon ay meron akong ipapakita sa inyong bato na kakaibang bato. Pero bago ko sisimulan itong kwentong ito ay huwag makalimot po yung mga baguhan na mag-subscribe, mag-like at mag-share para maka-update din po kayo sa susunod kong mga upload sa aking video. Ito pong batong ito ay nakita ko po ito sa puno ng akasya. At napakaganda pong klaseng bato. Ito po ay dumikit sa puno ng ugat ng malaking akasya. Siguro naman hindi na kayo maninibago sa ugat ng akasya kasi lumalabas po talaga yan, yung mga ugat. Kapag dyan ka pumunta sa puno, may mga ugat na lumalabas dyan. Ito po ay doon ko ito nakuha na nakadikit. Nakadikit po yan dito. Tapos hinila ko lang ito, hinila. Pag hila ko, ganito na po ang itsura niya. Para siyang may tumubo. May sibol siya. Yan, mutya ng akasya. Sa nagtatanong kung ano ang gamit sa mutya ng akasya, ang akasya ay pampahaba ng buhay. Alam nyo na po yung akasya ay yan po ay tinatawag na century tree dahil hindi po yan namatay kahit ilang taon pa yan. Maabot pa yan na ilang taon. Hindi mamatay yan. At ang pinagtataka ko dito, bakit siya ay bato? Na sa ugat ng akasya, siya po ay lumalabas siya sa ugat at tumutubo siya dito. At kung titingnan yung mabuti ito, napakataas po yung kanyang Ayan may mga siwil. May tumubo. Kung baga para siyang tubo o tinatawag na tumutubo siya sa mga kahoy na pwede nating gulayin. Pero ito iba. Ito dito siya nakadikit ganyan. Pag ganun po yung dikit niya. Tapos hanggang dito po yung balat. Yan, balat ng akasya. At ito po yung lumabas. Akala ko nung starting pagkakita ko nito, akala ko yung kahoy lang na tumutubo sa kanyang ugat. Ngayon nagtataka ko dahil makintab ko yung dulo niya talaga. Makintab yan pag araw yan, makintab, makinis at makinang. Ngayon hinawakan ko dito itong dulo niya. Sabi ko matigas man, parang hindi ordinaryong parang mutya ganon. Ginamitan ko siya ng kutsilyo para makuha. Akala ko siya ay kahoy lang na ordinary na lumalabas po sa ugat ng akasya. Ngayon pinukpok ko siya ng kutsilyo, ay bato pala. Ang ginawa ko, dilugit na ko siya. Ginamitan ko ng kutsilyo at nilugit ko. Pag lugit ko, ito po yung nakuha ko. Nakadikit siya. Kaya napakaganda po itong pangdepensa at pang proteksyon itong akasya. Pampahaba din ng buhay ito. Alam nyo kung bakit? Dahil yung akasya po ay mahaba pong buhay niya. Kung malakas yung bagyo, hindi basta-basta po yan matumba. Kahit nga putulin mo yan, basta hindi maubos yung puno, mayroon din yung sisibol na mga sanga. Lalaki ulit yan. Yan ang mga ugali ng akasya. Kung dala mo ito, hindi ka basta-basta madali ng mga bagyo, kahit nga depensa, kahit nga mga matatalim na mga bagay, hindi ka basta-basta matatamaan. Kung matamaan ka man, mabubuhay ka pa rin. Ganyan katindi po yung ugali ng akasya. Dahil ito po ay nagiging bato na, mayroon na siyang power na kabal dahil bato na siya. Ito, ang duda ko nito, ito isanga niya sa ilalim ng lupa. Sanga na. Alam nyo naman na yung ugat ng akasya, kahit anong klaseng ugat, meron niyang lumalabas na sa mga ugat-ugat niya. Ito'y lumabas para magiging ugat niya, pero kaso lang nagiging bato na siya. Ang iyang dulo, mahimong bato na siya. Ito kasi nagiging bato na siya, dead end na pong tawagin yan, zero na siya. Ito may time din o may tendency din ang spiritual nito. Pag dala mo ito, hindi ka rin maputukan.
Kasi hindi na lumabas at hindi na sumisibol yan, hindi na tutubo, hindi na puputok, hindi na lalabas ang meron dyan, hindi maputukan. Ganon yan. Dahil nagiging bato na, hindi na siya tutubo. Depende na lang sa klase na mutya kung tutubo siya, pero meron siyang gamhanan siyang bato. Meron siyang power. Nagiging bato na nga siya. Yan. Ang lumalabas dati sa aking pagkakuha, hanggang dito yan. Yung balat niya, balat ng akasya pag ganun. Yan pong lumalabas, ganyan pong lumalabas niya. Akala ko ano lang, yung ugat lang ng akasya. Ngayon, pinukpok ko yan dyan. Oh, bato man. Ang ginawa ko dyan, nilugit ko. At inayos kong paglugit para hindi mabiyak. Ay, ito po talaga ang nakuha ko. At napakasaya ko dahil nga alam ko naman na kapag ganyan pong mga klaseng mga bato, lalo na kapag nandyan sa mga punong-punong kahoy, na may mga bato-bato dyan, yan po ay tinatawag na mutya. Yan po ay minerals na galing sa puno ng kahoy. At kung meron ka niyan, napakaganda po yan gamitin sa ating proteksyon at pampaswerte. Dalawa lang kasing pagpilian natin sa mutya, pamproteksyon at pampaswerte. Kaya lahat ng mga mutya, pwedeng proteksyon, pwedeng sa swerte. Pero depende din. Depende sa klase. Kung halimbawa mga prutas yan may pampaswerte. Pero ito'y kahoy, pamproteksyon ito dahil ang kahoy kasi ay pwede yan sa proteksyon na hindi malandslide yung lupa. Ganon. Kaya kapag dala mo yan, hindi ka rin basta-basta matatamaan kahit anong mga klaseng mga trahedya sa iyong buhay. Kasi alam nyo naman yung ugali ng akasya. Ganon po yan ang pagbasa sa espiritual. Balutin mo ito ng pulang tela, ihabak mo yan, kahit magbagyo pa yan, hindi ka madali ng mga bagyo calamities na ikakamatay sa ating katawan kapag meron ka nito. Kapag dala mo itong akasya na may sibol, napakalakas ng katawan mo. Hindi ka basta-basta masakitan o hindi ka sakitin na tao. Pampahaba ng buhay, may depensa yung katawan mo, kahit gaano pa sa mga disgrasya, ito'y magamit mo. Hindi ka matatablan. Noon kasi nagdadala ako ng kahoy, puzzle lang yun, puzzle imagine, puzzle na nagiging bato. Kahoy o nagiging bato. Nahulog ako sa dump truck. Wala akong dalos kahit isa. Nung year 2000. Dati kasi akong dati akong kapgo. Doon sa sa Sumbuga del Sur ay alam nyo naman dyan, palaging gira dyan. Tumalon ako sa dump truck. Pagtalon ko, wala akong dalos. Wala akong dalos. Kaya yung dala ko yan, kahoy lang yun na nagiging bato. Ito pa kaya na napaka buhay na buhay talaga siya. At napakalaki din Hindi naman masyadong malaki kasi ganyan po yung laki niya. 2 inches, di ba? 2 inches. Pero iba talaga siya Ibang iba. Yun lang po ang aking masasabi dahil mahasaba na po yung oras natin. At maraming salamat sa inyong panonood at sa walang sawang pagsubaybay. Bye-bye. Ingat po kayo palagi. God bless po sa inyong lahat.